Congratulations sa production team ng Uninvited. Grabe. Mentor Productions, tapos yung production outfit na direct Danny Villegas, Antoinette Hadaone, and Irene Villamor. Tatlo sa mga pinagpipitagan na nating new breed ng mga director sa henerasyon na ito na siyang punong abala. Yan. Together with Brian Diamante ng Mentor. Na-produce nga po nila Uninvited. At nagkaroon na nga ito ng grand media launch. In fairness, sa tinagal-tagal namin sa showbiz for almost 4 decades, 38 years and counting, na nakasaksi kami ng napakarami ng bonggang-bonggang mga ganapan. Isa na siguro itong grand media launch ng Uninvited, an official entry to the Metro Manila Film Festival in celebration to its 50th anniversary, na bongga talaga. Kasi speaking of media, multimedia, lahat ng nagpunta doon talagang sumunod sa theme na parang Malagatsby, naka-costume ang lahat, all in black, shade of black, gray, ganon. Ang saya lang. Sobrang yung Grand Ballroom ng Soler North diyan sa Quezon City. Sabi nga nung mga nakausap namin mga attendants doon or yung mga workers, parang first time nilang nakasaksi ng isang gathering na dinaluhan ng mga big stars sa pamumuno nga ng ating Queen Star for All Seasons, Vilma Santos. Grabe, ibang klase na talagang rumampa at binigyan ng oras itong and kasama sina Aga Mulak, Nadine Lustre, si kapatid na Pipo, Tirso Cruz III, R.K. Bagaching, Ketchup Eusebio, Gio Alvarez, Ron Angeles, at marami pang iba. Gabi Padilla, yung sa mga cast members na hindi nakarating, sina Mylene Dizon, si Lot De Leon, si Elijah Canlas, at marami pang iba. Pero yung buong produksyon, including marketing, pati ang Warner Brothers na siyang magdidistribute ng film dito sa Philippines, at pati na rin outside kasi magkakaroon ito ng mga ng global screening, hopefully pagkatapos na maipalabas ito sa Metro Manila or kasabay yata sa mga schedule ng Metro Manila Film Festival. Hindi pa ako sigurado, pero may naririnig ako na bukod nga dun sa simultaneous showing sa buong mundo, may mga Filipino community abroad na magtatanghal din nito, plus sigurado na maipapasok din ito sa mga iba't ibang festivals abroad internationally, kasi talaga namang wow, ibang klase nung pasinayaan. Okay, ang official poster ng movie na ang nag-host ng program ay sina Robbie Domingo at saka si Karen, o di ba? Talagang palakpakan na, bongga-bongga na. Pero nang ipinakita niyo yung official trailer, wow, ibang klaseng Vilma Santos, ibang klaseng Aga Mulak, Nadine Lustre. Palakpakan natin ang bonggang-bongga yan. Yes. Trailer pa lang nangangabog na. And knowing fully well kung paanong gumawa ng isang dekalibre at dekalidad na pelikulang isang Dan Villegas, at kasama pa niya yung mga kapwa rin niya, mga filmmakers na sina Irene Villamor and Antoinette Hadaone, plus si Dado something, nakalimutan ko yung writer, na talaga namang nagsanib puwersa sila para ibigay sa atin itong kakaibang thriller, mystery thriller movie na for the very first time ay makikita natin ang kakaibang Vilma Santos na nagpo-portray ng isang role na hindi natin pa nakikita. Although ang dami 300 plus movies na nagawa ni Ate V, 300 plus, yeah, almost 300 na nagawa ng isang Vilma Santos, at lahat, karamihan doon ay talaga namang mga classic na at award-winning at pinag-aaralan ng mga nag-aaral sa pelikula, mga estudyante ng filmmaking, ng acting, directing, etc. Itong movie na kinikwento, although hindi pa fully discussed sa mga press con, media con, kung ano ba talaga yung ino-offer ng pelikula, pero grabe, yung buong trailer pa lang na mga 3 minutes something trailer na yun really speaks for the whole movie at kung paano nito pinapakita yung suspense, the mystery, yung parang may love angle na something, tapos may paghiganti, may konting violence kasi may mga patayan at may mga eksena madugo.
And of course, the drama na talaga namang wow. Pag sinabi mong drama, ibang drama, may Aga Mulak, Vilma Santos, Nadine Lustre. Lahat sila mga pangalang tumatak na rin sa Metro Manila Film Festival bilang mga Best Actor, Best Actress, mga award-winning movies nila. Kaya nakaka-excite ito. Sa mga kapwa ko Vilmates, bias na tayo. Kasi alam naman natin bilang Vilmanians, lagi nating sinusuportahan ang isang Vilma Santos lalo na kapag may entry siya sa Metro Manila Film Festival. Pero it's just amazing na at her age, 70 plus something, na ang taas pa rin. Sa totoo lang, bias na nga ako magsasabi, pero with all due respect, kina Manay Susan Roses, Gloria Romero, Nora Honor herself, at yung mga iba pang mga naging kakontemporaryo ni Ate V in terms of pagiging reyna ng showbiz. Ito lang ako nakakita or nakasaksi or naka-experience na ang isang pinagpipitaga ng institusyon ng pelikula ay binibigyan pa rin ng sobra-sobrang papuri, pagtatangi, parangal ng mga, siyempre, kagaya namin na nakasabayan niya or yung mga nauna din sa amin. At higit sa lahat, yung mga bagong henerasyon ngayon, ng mga bata na nakakaintindi, nakakaunawa ng tamang film production, ng tamang paggamit ng pelikulang medium ng pelikula, kung paano ito nakakaapekto sa buhay-buhay natin, sa ating lipunan at bilang isang individual. At ganun ang impact ng isang Vilma Santos na talaga namang kung hindi mo nga naman pupurihin mula ulo hanggang paa, ewan ko na lamang. Kasi yung respeto mararamdaman mo, makikita mo. I'm sure kahit yung mga ibang mga panatiko diyan, mga ibang artista ay sasang-ayon sa pagsasabi natin na bukod tanging si Vilma Santos lamang po ang nabibigyan ng again, bumubusina ako sa mga ibang reyna din naman equally good or equally great na mga nag-ambag na rin naman sa industriya natin, pero ibang klase. Kitang-kita mo, ramdam na ramdam mo ang pagmamahal ng industriya na lumabas pa. At ang maganda doon, yung evolution ng isang Vilma Santos mula sa pagiging simpleng child star na naging teenage star, naging big star or superstar, star for all seasons, television, pumasok sa politika, nag-translate into so many aspects na yung buhay niya, yung pagiging Vilma niya, iba. Kumbaga, lalo ngayon sa panahon ng social media na napaka-bilis na lang ng mga pangyayari at lahat, very relevant pa rin siya, very significant pa rin ang mga pinaggagawa niya, ang mga advokasya niya. Ayun ang maganda kasi yung pag-evolve niya bilang isang totoong artist ay nandoon, plus nasabayan pa nga ng mga gandang pelikulang kanyang ginagawa hanggang sa kasalukuyan na kahit nga may edad na siya. And ito na nga, may muli siyang iaalay sa atin, ang Uninvited, na sa direksyon nga po ni Dan Villegas na nung nakasalubong namin doon sa red carpet ng Uninvited doon sa hall ng Soler. Sabi niya, para daw siyang nag-nostalgia, nagbumalik sa isang episode ng nakaraan dahil tuwan-tuwa siya sa nakikita niya at nararamdaman niyang yung big party, kumbaga. Kasi nga, ang tawag nga sa amin doon is mga gate crusher kasi nga in line with the promo ng Uninvited, kasi hindi ka nga naman invited. Di anong tawag sa gate crusher, di ba? Ang saya lang. Plus, si Aga Mulak na sabi niya, ang tagal nilang din nagkasama sa pelikula ni Ate V, but this time, it's more than worth it na kung 30 years silang nang huling magsama, this time, sobra-sobra yung pag-catch up na ginawa nila at blending, bonding, etc. na makikita natin sa movie. And with the presence of Nadine Lustre, na isa rin naman sa pinagpipitagaan na natin ng mga bagong artista na talaga namang tinatahak din ang napakagandang landas kasi award-winning actress na rin siya. At masasabi natin nagiging choosy na rin siya sa mga film projects na ginagawa niya. Kaya namimili. Plus, of course, may RK Bagatsing ka, may Ketchup Eusebio ka, Elijah Canlas, Maylin Dizon, and of course, ang ating kapatid na si Tirso Cruz III, na alam naman natin na nung mga nakaraang panahon, especially nung 60s and 70s, lalo na nung 70s, na-identify siya kay Nora Honor, the superstar. Pero nag-evolve na rin ang isang Tirso Cruz III at nakakatuwa na this time, nakasama niya na naman ang kanyang best friend kumare na si Vilma Santos the last year sa When I Met You in Tokyo, kasama siya. Plus with Lot de Leon uli din dito. Kaya siguro yung mga Noranians dyan ako, ano naman ang pinagsasasabi. Anuhin na lang natin kasi last year, Vilma Santos, Christopher De Leon, Lot de Leon, Tercio Cruz, nandun sa When I Met You in Tokyo. This time, although Aga Mulak, wala si Christopher,
Andun. Kaya wag nyo nang salihan ng kung ano-ano, lalo na yung mga nambabasyo na wala namang kwenta. Siguro hindi natututo at hindi pinag-aaralan ang kasaysayan talaga ng local industry, film industry dito sa bansang ito. But anyway, as I have said, masyado na akong bias para sa ganyan. Congratulations, may mga susunod pa po tayong vlog at mga interview. Basta ako, amazed na amazed hanggang ngayon. Itong itsurang to. Kita nyo naman, papakita ko doon sa ano tawag natin doon, sa thumbnail, yung naging outlook, yung outfit ko, yung look ko po nung grand media launch ng Uninvited. This is Unbearable Ambet Nabus. Nag-iimbita po sa inyong lahat na this coming December 25 sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Panuorin po natin, sabi nga ng ating idolo na si Vilma Santos, ang lahat ng 10 entries ng Metro Manila Film Festival. Hindi siya swapang, hindi siya nagmamaroon, hindi siya nagmamagaling. Pero ang kanyang entry na uninvited na isa sa 10 official entries ay talaga namang may pagmamalaki. And bilang isang Vilmate, Vilmanian, yun ang unang-unang papanuorin ko. Sana kayo din. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat.